sa Ilocos Norte. Di yung cyber libel. Hindi, pasagot mo na tayo sa kanya. Ano ba? Isa mahina kalaban. Siya muna, sir. Sige, tayo. Nag-control ng about sa Ilocos Norte na may mainit kasi na issue yan. Yun nga di ba, yun nga ang sinasabi natin, lahat ng investigasyon ay moro-moro lamang sapagkat nililihis nila sa tunay na issue. Kita nyo, di ba? Kinukutya nga si Vince Dizon, lahat pinupuntahan niya. Pati sa Davao, doon siya naghahanap, wala naman siyang mahahanap doon. Ilocos Norte, tinuturo ni Manong Chavit, hindi naman nila pinupuntahan. Bicol, hindi nila pinupuntahan. Bulacan, anong ginagawa ngayon sa Senado? Yung Blue Ribbon Committee. Sinasabi nila may 3 senador silang idadawit. Tuwing papunta ang yung daan na tatahakin ng investigasyon kay Martin Romualdez ay nililihis po ni Ping Lacson. Anong gagawin ng BRC? Maglalabas sila ng preliminary report, 3 senador ang idadawit nila. Bakit? Sapagkat yung mga senador na yon ay ang malaking posibilidad na bumoto for acquittal of VP Sara. Nire-raid na nila ang Senado, ninyo-neutralize na nila ang mga senador na hindi kampi sa kanila para ang matira yung kampi lamang sa kanila. Obvious naman Kita nyo, ang dami nagsasabi kay Martin Romualdez, yun na lang pag-aari ni Martin Romualdez sa Spain. Nilabas na ng mga pahayagan kung sinong maaring dami o mga front doon sa pag-aari na yon. Pinatawag ba ni Ping Lacson? Wala. Maglalabas sila, si Cheese, si Joel Villanueva, si Jinggoy, sapagkat yun ang mga alam nilang boboto against the impeachment of VP Sara, against the conviction of VP Sara. Alam na natin talagang they are setting the stage. Yes. Sir, maiba naman po tayo, sir. Yung tinanggap ni Risa Hontiveros yung hamon niya, nakasuhan kayo. Then, ngayon po nagsalita na yung korte na wala namang basihan ang kaso lamang. Hindi pa naman korte, DOJ. Hindi na nga umabot sa korte. Oo. So, hindi po ba siya nag-apila, sir, after ginak ng DOJ? Ay, hindi. Meron pa naman siyang MR. Pero kung ako sa kanya, mag-concentrate na lang tayo sa governance. Huwag na nating ipakita sa taong bayan na unang-una, itong kaso nito ni Risa Hontiveros nakakatawa. For 2 reasons. Number 1, yun nga, di ba sinabi na rin sa desisyon, hindi ka pwedeng maging masyadong sensitibo kung ikaw ay nasa government. Ikaw ay public servant. Kasama yan yung kritisismo. Number 2, Madam Risa naman, hindi ka ba na iinis sa sarili mo? Noong 2022, nag-file ka ng bill para i-decriminalize ang libel at cyber libel. Sabi mo, ginagamit itong kasangkapan ng mga public officials para iharas ang mga media men. Pagkatapos yung same law na gusto mong mawala na, mapawalang bisa, yun ang gagamitin mo laban sa amin na nagkikriticize sa'yo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo niyan? So tumigil ka na. Oo. At alam mo, kasama sa criticism yan, wag maging magpakatotoo tayo sa sarili natin na kung ayaw natin yan. Hindi yung kapag sa iba, okay yan. Pag sa'yo, hindi okay yan. Yung batas, di ba? Ito lang, sir, additional question lang po. If ever po, sir, ang MR niya mag-granted and mapunta sa korte at pagdating sa court at mapatunayan talaga na walang bisa yung kaso niya. Sir, pwede nyo ba siyang balikan sa ganitong uri na harassment na kaso? Hindi na. Okay na yun, bakit siya babalikan? Sapat na yung nakikita ng mga taong bayan na mali yung ginagawa niya na she is not a public servant who takes criticism. Ayaw niya na napupuna siya. Gusto niya lagi lang siyang tama. Pagka nagkikriticize siya ng iba, okay, pero pag siya kinikriticize, nagdidemanda siya. Last na lang, attorney, message niyo lang po kay Risa Hontiveros. Yes. Wala naman.
karapatan niya, hayaan mo na siya. It is her right as it is our right na kami naman ay naghain ng ethics complaint laban sa kanya on the same topic. We will let the concerned authorities decide kung sinong tama at kung sinong mali. Lalabas at lalabas naman kung sinong tama at sinong mali. At hindi naman na maitatago sa taong bayan. Natili din po ang taong bayan, alam nila kung sinong kengkoy at sinong hindi sa mga naninilbihan. Sir, ito pinakalas talaga, sorry ha. Naalala ko lang yung regarding ngayon sa impeachment na binasura po. So, yung Magnificent 7 na hindi tanggap ang reklamo. So, hindi pa nga tapos yung reklamo nila, nag-umpisa pa lang. Alam nyo na, yung sinasabi nyo na ibabasura lamang. So, nagkatotoo po, sir, ano masasabi nyo po? Alam naman natin na moro-moro eh. So why would we participate in the charade? Lalo nang ayaw naming i-refine sapagkat alam naman natin na lokohan na ito eh. Kita mo yung kay De Jesus, yun ang binigyan nila ng due course. Alam naman nilang walang kwenta yun. Bago yun sa amin, nakita nilang maraming ebidensya, ayaw nilang tanggapin. So, moro-moro lang. So, na-achieve na nila yung gusto nila. May 1 year bar na. O sana masaya na sila roon. Pero ano sabi, sir, ng mga sa part ng nag-file ng complaint na binasura, yan sabi daw, patunayan daw na lawyer siya ni Lisa. Ano masasabi? Hindi, ang proof yan yung kalidad ng final niyang impeachment. Nakita niyo naman kung gaano kanipis at walang attachment. So hindi na namin kailangang patunayan. Kasi ang tawag yan sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Alam naman natin yan eh. Naglolokohan lang naman tayo rito eh. Patunayan pa sila. The proof of the pudding is in the eating. Ayan, kamote nga. Diba? Ito cement para ibasura talaga. Talagang siya, abogado siya ni Lisa kasi siya yung naging abogado ni Lisa nung nag-file siya ng kaso labang kay attorney, Lenchong. yan. Sabi niya, ginawa lang daw niya lang yun on his own. Ang ating sasabihin doon is ikwento mo sa pagong. Thank you, attorney. Meron pa pahabol sir. Sige. Yung yung impeachment ni Inday, di ba nagdesisyon na yung Supreme Court? Bakit nag-file pa rin yung babayan black? Sabi nila, is na daw yung 1 year ban. Pero merong question yung ibang abogado dyan Kasi di ba February po sila nag-file. Dapat 6. Sabi nila na iba daw dun sa decision sa MR. Pero para sa akin, nakalagay doon executory, di ba? Yung una. Dapat February 6. At ba, atat kasi. Mas magaling sila. Pero maganda na rin kasi. Si Diliva, laging atat na atat yan Mas maganda na ng attorney kasi halata na hindi sila sumunod sa judiciary. So, possible na dismiss. Saka attorney, pwede naman talaga sila mag-file, which is dapat magkaiba doon sa dating ipinal nila, di ba? Na dapat mas malalim at mas malawak. Hindi po pwedeng ulitin kung anong ipinal na nung last year, di ba? Pwede naman kasi technicality ito procedural ito Pero ang akin, Dapat sumunod sa judiciary. Sumunod sila. Ang problema puro bendalo Naging kultura na ng pamahalang ito, bendalo, hindi po pwede yun lahat na lang bendalo. So ano yun sir, ano pong masasabi nyo ngayon dito sa mga vloggers na dito mga nakaraang buwan ay pinuputakti po kayo through social media na bakit kayo maniniwala dyan kay Atty. Topacio wala pa naman may papanalong mga kaso, ganun po yung nila pinapalabas sa kanilang mga social media. So ano pong masasabi nyo ngayon sa kanila sir? Mag-research sila kasi sa Korte Suprema pa lamang, ayoko na sanang magyabang kaya hindi na ako nagsasalita sa Korte Suprema pa lamang 6 na panalo nating kaso. Yung unang-una, yung sa North Luzon Tollway, ayan, alam ni ang Manang Aimee yan, ako ang abogado niya roon. Yung Marcos versus Manila North North Luzon Tollways Corporation na in-invalidate yung claim nila na pwede silang maglagay ng toll. Number 2, yung Duterte Youth, yung hindi makaupo si Wena Guanzon, diba? Dahil mali yung pag-substitute.
Number 3, yung Arroyo versus Secretary of Justice. Sinabi hindi pwede na mag-issue ng whole departure order ang Secretary of Justice, hukuman lamang. O yung Arroyo na yung FG, yung si charter case, sinabing walang probable cause. Yung plunder case ni Ginang Arroyo, o di ba? Na sinabi ng pinawalang visa ng Korte Suprema, yung pagbasura ng demarred to evidence, kaya nawala ng kaso si Mrs. Arroyo. O yung hindi, wala pa sa Korte Suprema. Korte Suprema pa lang ang pinag-usapan natin. Yung Ong versus Blue Ribbon Committee, sinasabing hindi pwedeng basta i-contempt without due process. O di ba? 6 na yun. Supreme Court pa lang yun. Iba pa dito sa baba. Hindi pa Yung nagsasabi ng wala akong panalo, siya mismo 2 beses na disbar eh. History yun, walang kandidato. 2 beses. Oo, record breaker yun. Sabihin na lang sir. Si Bubu pala yun? Sabihin niyo sa pag-welcome back ni HOR Martin Romualdez. Dinungog siya doon Dinungog po siya kahapon doon sa HOR. sa Kongreso. Ganun ba? Apo. Di maigi, masaya siya. Alam mo, talagang dudumugin ka. Kung mali-mali at dinideliver sa'yo, baka talagang dudumugin. At least tayo rito, hindi ko na kailangan ng mali-maleta para dumugin dito. Sorry, pwede po makuha yung reaction nyo. Kapag po sa recommendation ng committee, nakasuhan po yung mga taxong senador doon, kasama sila, Senator John Peña, Chis Cudero, Yun nga sinabi ko kanina, di ba? They are